Gigigil niyang sabi kay Asante at nanlilisik pa ang mga mata niya rito. Sadyang magkaiba tayo, Claire. At least ako, kayang ibigay ang gusto ni Juan Miguel. Ikaw, may limitasyon ka. Bahagya itong lumapit sa kanya. Baka kasi nagsasawa na sa'yo. Tila ng asar nitong sabi. Nandilim ang paningin ni Claire, kaya nasaktan niya si Asante. Tinulak niya ito, dahilan para mapahiga ito sa sahig. Hindi pa nakontento si Claire. Inupuan niya pa ito at sinabunutan. Lumabas na ang tunay na ugali niya. Akala yata nito, hindi niya papalampasin ang pinagsasabi nito sa kanya. Hindi na siya nagulat nang bawian siya ni Asante. Hinaklit nito ang buhok niya. Nagpagulong-gulong silang dalawa. Minsan ay siyang nakaupo kay Asante at minsan ay nakaupo naman ito sa kanya. Sinasaway na sila ng mga tao pero hindi sila nakikinig. Nagpatuloy pa rin sila. Si Asante ang nakaupo sa kanya. Hinihigit nito ang buhok niya. Kalaunan ay sunod-sunod siya nitong sinampal. Akmang hihigitin na ni Claire ang buhok nito nang biglang may tumulak kay Asante. Natumba ito na ikinagulat niya. Nagtataka niyang tiningnan ang taong tumulak dito at nagulat na lamang siya nang mapagsino ito. It's Charles. Ayos ka lang ba, Claire? Nag-aalala nitong tanong. Hindi siya sumagot nang tulungan siya nitong tumayo. Nagpaubaya lang siya. Nang tuluyan siyang makatayo, sinampal niya si Charles. What are you doing here, ha? Galit niyang tanong. And who the hell are you, ha? You push me without knowing that I am pregnant. Nagtataka siyang humarap kay Asante. Nakatayo na ito habang masamang nakatingin kay Charles. Wait, did she really say that? Buntis si Asante? Buntis din ang babaeng nasa harapan niya? Buntis ka? Hindi makapaniwala niyang tanong. Oo, buntis ako. Singhal nito. Napalunok siya. Sino ang ama? Biglang kumabog ang dibdib niya. Si Juan Miguel. Hindi nakaimik si Claire. Tila nalunok niya ang kanyang dila. Nanubig bigla ang mga mata niya at kalaunan ay tumulo na lang yun. Rumagasa ng maraming luha sa mga mata niya habang nakatingin kay Asante. No, you're just lying. Hindi si Juan Miguel ang ama niyan. Nagsisinungaling ka lang. Umiyak niyang sabi saka nagtatakbo palayo. Naramdaman niyang sumunod si Charles. Imbis na pansinin pa, nagpatuloy na lang siya sa paglayo. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Hinayaan lang niya ang mga paa niya na dalhin siya patungo kung saan. Makalipas ang ilang minuto, namataan na lang ni Claire ang sarili na nasa parking lot. Sumandal siya sa isang kotse at doon humagulhol. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Mas may isasakit pala ang ginawa ni Juan Miguel. Unti-unti na niyang tinatanggap na niloko siya nito, pero itong nalaman niya ngayon na nakabuntis din ng iba, hindi niya matanggap. Parehas silang buntis ni Asante, parehas din ang ama. Bakit ba kailangang mangyari ito? Akala niya matatapos ng lahat pero hindi pa pala. Claire, I know you're not okay. Halika na at ihatid na kita sa bahay niyo. It's Charles' voice. Hinarap niya ito na kasalukuyang nasa likuran niya. May pag-aalala sa mukha nito. Deserve ko bang lahat ng ito, Charles? Parehas kaming buntis ni Asante. Iisa lang din ang nakabuntis sa amin. Deserve ko bang maramdaman ang lahat ng ito, ha? Hindi ba ako pwedeng maging tahimik na lang habang buhay? Umiiyak niyang saad dito. Lumapit pa ng husto si Charles sa kanya. Nang makalapit ay hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang minasahe. You don't deserve this, Claire. Pero kung anong nangyari, tatanggapin mo na lang. May patutunguhan pa ba yun? Wala, diba? Tinanggap ko na ang lahat. Pero ito, hindi ko ito tinanggap at hindi ko matatanggap. Wala akong ideya kung bakit hindi ko matanggap na pati si Asante ay buntis rin. I hate this. No, don't hate your life. Claire, I'm here. I will help you. Dahan-dahan itong dumukwang sa kanya. Hindi makagalaw si Claire ng mga sandaling yun. Animo, naistatwa siya ng mga sandaling yun. Makalipas ang ilang minuto,
Hinalikan na ni Charles ang labi niya. Bumalik si Claire sa realidad. Mabilis pa sa 4:00 na naitulak niya si Charles. Ano bang ginagawa mo, Charles? This is not right. Galit niyang saad sa kapinunasan ang labi gamit ang kamay. Sorry, nadala lang ako, Claire. Yumuko ito at parang hiyang-hiya sa ginagawa. I have to go. Hindi ko kakayanin na magtagal ako rito. Tumalikod na siya para pumunta sa kotse niyang nandito rin sa parking lot. Nakakailang hakbang pa lang siya nang biglang hawakan ni Charles ang kamay niya. Nagtataka siyang humarap dito. What? Hihatid na kita. Sino ang nagsabi sa'yo na hawakan mo ang mahal ko? Mula sa likuran ni Charles, may biglang nagsalita. Tumabi si Charles sa kanya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang nasa likod ng lalaki kanina. Unti-unting nalaki ang mata niya. Parang tumigil sa pag-inog ng mundo niya. Parang nawalang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Mula sa harap nila, nakatayo roon ang isang matangkad na lalaki. Ang laki ng ipinagbago nito. Mahaba ng buhok nito kumpara nitong nakaraan. Tumutubo na rin ang mga bigote at balbas nito. At halatang halata rin na kulang ito sa tulog dahil nangingitim na ang ilalim ng mga mata nito. Nakaramdam ng awa si Claire. Parang nawala ang galit niya rito. Gusto niyang lapitan ito tapos yakapin, pero hindi niya magawa sapagkat nanguna ang galit niya. And who the hell are you, ha? Pasigaw na tanong ni Charles dito. Binawi ni Claire ang kamay dito. He's my ex, Charles. He's Juan Miguel. Tama, si Juan Miguel nga. Nasa harapan nilang dalawa. At ikaw, sino kang gago ka? Para hawakan at halikan si Claire. Nagbaga ang mga mata ni Juan Miguel habang nakatingin kay Charles. Ikaw pala yung lalaking nanloko kay Claire. Bahagyang lumapit si Charles kay Juan Miguel at ang kapal na mukha mong saktan si Claire. Sigaw ni Charles sa kawalang ano'y sinuntok nito si Juan Miguel sa mukha. Kaagad na alerto si Claire ng mga sandaling yun. Pinatigil niya ang dalawa pero hindi nakinig ang mga ito. Bumawi rin si Juan Miguel kay Charles. Nagsuntukan at nagpambuno ang dalawa. Sinubukang pigilan ni Claire ang dalawa pero animoy bingi ang mga ito. Nakita niya kung paano suntukin ng dalawa ang bawat isa at nang mapahiga si Charles sa simento, mabilis na lumuhod si Juan Miguel sa harap nito at sunod-sunod na pinagsusuntok ang mukha ni Charles. Wala kang alam sa nangyari kaya manahimik ka. Nanggagalaiting sigaw ni Juan Miguel habang patuloy sa pagsuntok kay Charles na walang kalaban-laban ngayon. Ano ba, Juan Miguel? Tumigil ka na. Huwag mong saktan si Charles. Pigil niya kay Juan Miguel pero hindi ito nakinig. Nakikinig ka ba, Juan Miguel? Sabi ko tumigil ka na. Sigaw niya pa dito. Tumigil nga si Juan Miguel at bumaling sa kanya. Saktong pagbaling nito ay nagkaroon ng pagkakataon si Charles na iangat ang kamay kaya nasuntok nito si Juan Miguel. Natumba ito kaya mabilis na tumayo si Charles at lumapit sa kanya. Awang-awa siya kay Charles ngayon. Duguan ang mukha nito. Putok pa ang labi. Ayos ka lang ba, Charles? Nag-aalala niyang tanong dito. Ayos lang ako, Claire. Halika na, huwag mo nang kausapin ang lalaking yan. Napatingin siya kay Juan Miguel. Saktong tumayo ito. Nangungusap ang mga mata nito sa kanya. Hindi man lang nakaramdam ng awa si Claire sa lalaki kahit duguan din ang mukha nito. Mas matindi pa yung kay Charles. Sa totoo nga'y panalo ito kumpara kay Charles. At bakit niya kakaawan si Juan Miguel? Galit siya rito. Ito ang may dahilan kung bakit siya ganito ngayon. Claire, let's talk. Hayaan mo akong magpaliwanag. Mahinahong wika ni Juan Miguel. Alam mo, para wala kang gulo, umalis ka na lang. Sabad ni Charles. Huwag kang makialam dito dahil wala ka namang alam. Ikaw ang umalis. Si Claire lang gusto kong makausap kaya umalis ka na. Singhal ni Juan Miguel kay Charles. Sumama ang tingin ni Claire kay Juan Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Samantalang si Charles ay nakasunod sa kanya. Nang ilang dangkal ng layo niya rito, tumigil siya at malakas itong sinampal. Lumagitik ang palad niya sa pisngi nito at nakita niya ang pagtagis ng pangalang lalaki.
Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Juan Miguel. You made me do this. Kung hindi ka nagloko, hindi naman ito mangyayari. Hindi ako makikinig sa eksplanasyon mo dahil alam kong kasinungalingan lang ang sasabihin mo. Tantanan mo na ako at wag mo na akong lalapitan, Juan Miguel. We're already done. Magpakasasa ka kay Asante. Nakatiim niyang sabi. Aaminin ko, Claire. Tama, may nangyari sa amin ni Asante. Pero nangyari yun na hindi pa tayo. Sana maintindihan mo ko, Claire. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ako nagloko dahil nangako ako. Kapag nangako ako, gagawin ko. Please, Claire, patawarin mo na ako. Ibalik natin ang dati. Magmahalan tayong muli para sa magiging anak natin, Claire. Maawa ka. Hindi lang yan ang kasalanan mo, Juan Miguel. Akala mo hindi ko malalaman ang totoo. Buntis si Asante at ikaw raw ang ama. Huwag kang maniwala sa kanya. May nangyari sa amin pero hindi ko siya bubuntisin. Ginamit niya lang ang sitwasyon para maangkin niya ako. Hayaan mo bang makuha ko ni Asante? Paano ang anak natin? Hayaan mo ba siyang lumaki na walang ama? Hindi na niya namalayan na tuluyan ng tumulo ang luha sa mga mata niya. Bakit mo tinatanong yan, ha? Bakit? Kontrolado ba kita? Ha? Wala akong pakialam kung makuha ka man ni Asante. At tungkol sa anak ko, aalagaan at bubuhayin ko siya mag-isa. I don't need you, Juan Miguel. You have needs. Then call Asante. Matapos sabihin ng mga katagang yon, tumalikod na siya at naglakad kung saan man siya dalhin ang mga paa niya. Katulad kanina, muling nakasunod si Charles sa kanya. Maya-maya pa'y namataan niya ang sarili na patungo sa kotse niya. Sumakay siya roon at nang akmang sasaraduhan na, mabilis na naiharang ni Charles ang kamay sa may pinto. Ihahatid na kita, Claire. Bumuntong hininga siya sa kanilingon ito. Huwag na, Charles. Kung talagang may care ka sa akin, ihatid mo na lang si Manang Tina sa bahay namin. Are you sure? And where are you going? Kung saan ako dalhin ang utak ko, tugon niya. Sandali pa siyang tiningnan ni Charles bago ito matras. Ito na rin ang nagsarado ng pinto. Napailing siya. Saka pinaandar ng sasakyan niya. Hindi pa man lumipas ang ilang segundo ay umiiyak na naman siya. Hindi niya kayang pigilan ng luha. Kahit anong pagmamakaawa ni Juan Miguel sa kanya, hindi na siya makikipagbalikan dito. Natuto na siya. Hindi siya magpapakamarupok dahil hindi naman siya ganong babae. She's strong. Walang ideya si Claire kung saan siya pupunta. Hindi niya dinako ang direksyon pauwi sa bahay nila. Bagkus ay nagpakalayo-layo siya. Nag-isip siya kung saan siya pupunta. Gusto niya ng tahimik na lugar hanggang sa mapadpad siya sa malayong lugar. Napakalayo na yon sa syudad. Itinigil niya sa sasakyan sa tabing kalsada at pinakatitigan ang kapaligiran. Sa tabi niya may bangin. Mangilan-ngilan lang ang mga kotseng dumadaan. This is the perfect place. Ito ang hinahanap niya. Sumandal siya sa sasakyan niya at tumingala sa kulay asul na kalangitan. Sunod-sunod siyang lumunok sa kinausap ang sarili. Hanggang kailan ko mararanasan to? Tanong niya sa kanyang sarili. At naghihintay ng kasagutan pero walang sumagot kaya nagsalitang muli siya. Will it stop? Gusto ko mabuhay ng masaya at simple. I hate this life. Nakakabingi ang katahimikan ng mga sandaling yun. Tanging hunin lang ng mga ibon ang maririnig niya mula sa ilalim ng bangin. Kagubatan ang nasa ilalim ng bangin at halatang sagana ito dahil sa mga puno. Sunod-sunod na umiling si Claire sa kamarahas na nagpakawala ng hangin sa bibig. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pumasok sa loob. Umupo siya sa sumandal. Ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng kadiliman. Dahil puyat nitong mga nagdaang gabi, kagad siyang nakatulog. Nang magising si Claire, hapon na. Hindi niya namalayan na matagal na pala siyang nakatulog sa loob ng sasakyan niya. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng kotse. Madilim ang kalangitan at parang nagbabadya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sunod-sunod siyang nagpakawala
ng hangin sa bibig saka bumalik na sa loob para umuwi. Saktong pagpasok niya ay tumunog naman ang cellphone niya sa bulsa. Nagtataka niyang kinuha yun at tiningnan ang caller. It's her mother. Nag-aalangan siya kung sasagutin niya ba ito, pero sa huli, wala na siyang nagawa. Oh my God, Claire, nasaan ka ba ngayon? Anak, ilang oras kang nawala. I asked Manang, Tina, since magkasama kayo kanina. But she told me she doesn't even know where are you. Dama niya sa busis nito ang pag-aalala. Ma'am, you don't need to worry about me. Pauwi na rin po ako. Sigurado ka ba, anak? Are you okay? Sinabi sa amin ni Charles na nagkausap nga kayo ni Juan Miguel. Hindi ba't sinabi ng daddy mo na wag mo na kakausapin o lalapitan ang lalaking yun? Hindi ko po siya nilapitan, ma'am. Siya po mismo ang lumapit sa akin. Sige na po, ma'am. Uulan na, kaya alis na po ako. I will be there in an hour. After that, she ended the line. Bumuntong hininga siya saka inilapag ang cellphone sa passenger seat. Sinuot niya ang seatbelt saka pinaandar ng sasakyan. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Nakahinga ng maluwag si Claire ng mga sandaling yun. Pero maya-maya pa'y bigla na lang tumirik ang kotse niya. Sinubukan niyang paandarin yun pero ayaw. Ginawa ni Claire ang lahat pero walang nangyari. Ngayon lang niya napagtanto na wala ng gasolina ang kotse niya. Naiinis niyang hinampas ang manibela sa kakinuhang cellphone. Nang akmang tatawagan na niyang numero ng mami niya para humingi ng tulong, bigla yung namatay. What the hell? Her phone is out of battery. Dahil sa inis, nagsisigaw siya. She's in the middle of the road while the rain keeps on pouring. Lalo lang lumakas yun at umabot sa punto na halos namuti na ang kapaligiran dahil sa kasama nitong hangin. Naiinis man ay nagawa pa rin niyang lumabas ng sasakyan at hindi alintana ang ulan. Dahil sa lakas nun, hindi pa man lumilipas ang ilang minuto ay nabasa na ang buo niyang katawan. She needs to call some help. Hindi niya kayang manatili pa rito na matagal. Help! Help! Tulong! I need help! Sigaw niya pero ni isa walang tumutulong sa kanya at walang makakarinig sa kanya. Ni isang sasakyan ay wala ring dumadaan. Tulungan niyo po ako. I need help. Help. Help me please. Muli niyang sigaw pero wala talaga. Biglang may naalala si Claire. Sa compartment may payong at jacket siya ron. Dali-dali niyang nilapitan ang compartment at binuksan yun. Pero ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang mapagtantong nakalak yun. There's only one way to solve this problem. She needs the key. Tumakbo siya patungo sa harapan at binuksan ang pinto. But her eyes widened when the door didn't open. She tried to open it again pero ayaw talaga. Sinubukan niyang pinto sa backseat pero maski yun, ayaw rin bumukas. Umikot siya sa kabilang gawi pero ayaw talagang bumukas ng mga pinto. Shit! Why me? Why me ha? Inis niyang sigaw. Nilalamig na siya. Gusto niyang sumilong pero hindi niya alam kung saan dahil wala namang masisilungan. Sa kinalalagyan niya ngayon, may isa siyang ideya at yun ay maglakad hanggang sa may makitang sasakyan. Ayun lang ang nasa utak niya ngayon at wala nang iba pa. Nagsimula siyang maglakad pero bigla na lang siyang nahilo. Sandali siyang tumigil para labanan yun. Nang magawa, nagpatuloy siya. Pero hindi maganda ang sunod na nangyari. Biglang nandilim ang kapaligiran niya. Dahilan para mapaluhod siya sa kalsada. Sinapo niya ang ulo at nilabanan ang nararamdaman ng ngayon. Susubukan niya pa sanang tumayo pero biglang nanghina ang katawan niya hanggang sa magpahinga na siya sa basang-basang kalsada. Bago mawala ng malay, may nakita siyang isang sasakyan na tumigil sa harap niya. Bumukas ang pinto at lumabas doon ang isang tao.